Good morning, pare. Puti kanina. Gumagawa ako ng intro. Doon pa sa bahay. Hindi ko pala napindot ang play button ng video. Ay, nako. So, lumalabas pa ang intro natin, pare. Tara, let's go. Pare, nung nakaraang video natin, yun yung una, pare. Natanong ko dun sa last part, ano ang magandang pag-usapan habang tumatakot. Diba? Ano ang magandang pagkwentuhan habang tumatakbo. So, habang tumatakbo ako, pare, pumayok sa isip ko yung pandemic, yung nakaraang 2020 pandemic, COVID-19. So tara, pare, pag-usapan natin ano ang mga natutunan natin doon. May mga iniwan niyang alaala sa atin, pare. Tara, pare. Magkwentuhan natin, ha. Pumalo itong COVID mga last quarter ng 2019, kung di ako nagkakamali, pare. Last quarter of 2019. So nandito ako sa Maynila nun. Dito kami sa Maynila ng trabaho. Sa ibang bansa, putok na yan. Mostly China, partly doon sa China. May mga ganun. Dami lumalabas na videos kung ano lang yun. Okay? Daming balita kung saan nanggaling, paano nagsimula. So lahat ng yun ay blanco. Noon, hindi na lang kung paano nag-umpisa yan, kung saan nagsimula. So yun, 2019, ganun. Doon pa siya sa ibang bansa. Last quarter ng 2019, ganun. Then, pasok ng 2020, pare. Ayun na, uminit na yan. Tatandaan ko nun, 2020 rin yata, pumutok yung Taal. Hindi ko na matandaan, pero parang gano'n. Tapos yung kay Kobe, yung tragedy ni Kobe dun din, 2020. Tapos itong COVID, pumutok yan dito sa atin sa Pilipinas. March, first or second week ng March, pare. Siya na natandaan. Nag-announce ang Philippine government. Hindi ko matandaan kung anong agency yun. Test na yata. Loko lang. Yun ng general quarantine, parang ganun, parang kaya tayong una nilang term. Dami yan eh. Dami yung term para parang, pero parang ang una ay yan yung general quarantine, pare. General quarantine. Yan ang una. General quarantine or yung general community quarantine, yung GCQ, pare. GCQ. Kaya hindi ko na dapat, pero yun. Yan yung time na
halos lahat ng trabaho pinahinto. Pare, halos lahat ng trabaho pinahinto. Ang meron lang yata, mga production ng pagkain, pare. Mga gamot. Pagkain, gamot. Ano tawag nila doon? Essentials. Okay, yun. Yun lang nga tayo meron. So, the rest, pare, ay wala. Tigil. Lalo na yung sa construction. Tigil talaga. So, second week nga ng March, pare. Yan na nga. Declare general quarantine or general community quarantine. Announce yan. Tigil. Uwi kami ng Laguna ngayon, pare. Pero bago kami nakauwi ng Laguna, nakikiramdam kami kung kasi ang announce ng gobyerno parang a week lang, isang linggo lang, or 15 days, 2 weeks, ganun lang na magkakaroon ng quarantine. At titigil muna ibang trabaho, sa bahay lang muna. So ganun. So nakikiramdam kami. Nung una, hindi muna pala kami, nakaramdam lang kami kung gaano itatagal yung announcement, kung gaano matagal, kung hanggang kailan ang itatagal ng quarantine. So parang first week naghintay kami ng isang linggo para mag-announce ulit yung gobyerno. Then ang announcement nila ay kailangan na extend. Kailangan na extend kasi tumataas pa yung cases lalo. Morning po! Tumataas pa yung cases lalo ng affected dito sa bansa. So ayun nga pare, no? Na-extend yung yung quarantine ng matandaan po 2 weeks o 10 days, parang gano'n. So nag-decide na yung office namin, kami, na sige, balik muna tayo sa bahay, hintay tayo ng balita kasi baka mangyari dito kami abutin sa Laguna, sa Manila. Dito kami abutin sa Manila ng lockdown. Yung tinatawag na lockdown namin. Pag sinabing lockdown, parang yung transportation, tangin na to, wala din Tatanggalin din na parang ganun. Hindi kayo makakauwi. So meron namang service yung kumpanya namin. Yun ang ginamit namin po uwi ng Laguna. So along the way pare, parang gabi-gabi umalis ng 7 PM after ng office hours. Along the way, nakita namin na talagang huminto talaga. Wala yung mga tao sa kalsada. Ang dami ng checkpoint, ang daming bantay, pulis, sundalo, barangay tanod. Ang dami nila, ang dami. So along the way, from dito sa Manila, kahit wala namang traffic, decide yung driver namin na mag-skyway na para mas nag-decide kami, then actually lahat na mag-skyway na para mas mapapabilis yung biyahe. Kasi nga baka abutin kami ng gabi sa daan, mas mahirap. Mas lumalim yung gabi, mas mahirap.
Nakakaya din dun sa mga checkpoint pati. Diba? Nakakaya. Ano po? So, ganun pare. Skyway, then baba na agad yan, SX na. South Luzon Expressway. Okay, dire-diretso. Ang bilis. Paglabas naman ng expressway, ayun na. Diyan na namin nakita yung mga kada barangay or bayan, syudad diyan sa Laguna. Doon sa amin sa Laguna ay may mga checkpoint na nga kami ng bantay. Time check muna tayo pare. 6 o'clock sakto. 6 kilometers going 36 minutes pare. So ganun pa rin. Ganun pa rin ang takbo natin. Chill lang. So balik tayo pare. Balik tayo sa usapan natin kanina. Diyan sa COVID-19 na. Smile muna. Pampahappy. So yun, along the way pare, ang dami ng bantay. Barangay Tanod, from Barangay Tanod, pulis, sundalo. Dami. Mga volunteers. Dami gano'n. May mga gano'n. Volunteers din siguro iba. Hindi ko alam. Parang nagmukhang ghost town. Sabi nga nung iba. Ang mga kalye. Kasi walang katao-tao. Pare. Anong pakiramdam mo na nagbabiyahe ka mag-isa sa Haban? Sa isang tuwid na kalsada pare. Mag-isa lang yung sasakyan yung ganun. Kung meron man kami nakakasabay, nakakasalubong, puta. Napakabihira. Grabe. Pailan-ilan lang talaga. Meaning, yung time na yun, baka nakauwi na sila or hindi pa sila nakakauwi. Nakikiramdam din tulad namin. So yun, nakauwi kami ng Laguna. Siguro makarating kami ng Laguna. Doon muna kami pinatuloy ng boss namin sa bahay nila. Diretso muna kami doon. At nag-decide kami na pagpabukas na lang ng umaga yung uwi namin. Papunta sa mga bahay namin. Malapit lang naman eh. Pauwi sa mga bahay namin. So doon muna kami sa bahay ng boss namin. Isang gabi. So ayun pare, after nga namin na magpahinga, matulog dun sa bahay ng boss namin. Kinabukasan ng aga, madaling araw, diretso uwi na kami. Indebted kami nung sasakyan ng boss namin. Yung boss namin mismo nag-drive. Yun nga lang pare, yung mga sasakyan hindi na pwedeng tumawid doon sa mga boundaries ng bawat bayan, ng bawat syudad. Hindi na pwede, may mga checkpoint na sundalo na mismo. So hindi naman na malayo yung sa amin from dun sa lugar ng boss ko sa amin. Pwede na lakarin. Medyo may kalayuan konti pero okay lang. Nilakad na namin kasi hindi na talaga pwede. Maaga pa naman, malamig pa ang panahon. Lakad namin yan. Parating ako ng bahay, umaga na, maliwanag na. Then pahinga muna. Ang pakiramdam ko noon pare, parang ewan ko, parang may sakit ka na rin. Parang may sakit ka. Parang tinamaan ka na rin ng COVID.
Lambot na lambot. Yung mga symptoms na sinasabi nila, yung mga simptomas na sinasabi, walang pakilasa. Ay baba. Walang pakilasa, walang pangamoy, parang gano'n. Sipon ubo. Masakit ang ulo, parang mga gano'n. Dami yung mga simptomas yan. Dami yung mga simptomas. Parang lahat yun nararamdaman ko. Hindi ko alam kung bakit. So yun pare, pagdating ng bahay, ligo, pahinga, tulog. Okay muna ng puyat at saka pagod. Ako, pagod lang kaya ako nararamdaman, kaya ako nakakaramdam ng ganun. Parang, yun nga, nasa akin lahat ng simptomas. Baka dala tayo ng virus sa bahay. Mawawan naman sila. So, gano'n. Nagluto ko ni Ermats ng tinola. Pananggal pagod, pambawi sa gutom. Yung tinola niluto niya, putek, hindi ko malasahan. Masarap pagluto yun. Hindi ko malasahan. Kalamansi, patis, putang ina, sili, hanghang lang nalasahan ko. Hindi malasahan. Dahil nga, kung ano yung ipinapasok mo sa utak mo, kung ano yung pumapasok sa utak mo, ano magiging reaksyon ng katawan mo. So dahil ganun. Ha? Ang weirdo. Puta, pero ganun na nangyari pare. Pare, yun. Nung araw din na yun, nung pagkarating ko, pinuntahan ko ng mga tao sa community center namin, center ba tawag doon? Parang sa ospital namin pare. Kinuha yung mga details sa akin at tinanong ako kung meron ba akong nararamdaman na ito sa mga simptomas. Sa totoo lang, ang sinabi ko lang ay may sipon ako. May sipon ako. Kahit na lahat ng simptomas ay parang nasa akin. Sorry din sa mga tao sa ospital namin. Takot ako pare. Takot kasi ako. Baka kunin ako. Yun lang naman. Good morning mo ma'am. Hi, good morning. Si ate, ang runner, 50 km finisher daw siya. Nakalagay dun sa likod ng damit niya ng kanyang bib. So ayun pare, ang advice lang naman ng mga staff at saka hindi ko alam kung mga nurse yun, mga aid. Morning po. Ay, wag na ako lalabas ng bahay. One week yata ang binigay nila sa akin. 1 week lang daw muna ako mag-quarantine sa bahay. Paglalabas. Pero tayo naman. Wait naman tayo eh. Nagtalo malabas pare. Bahay lang tayo. Dahil nasa bahay lang tayo ng isang linggo, so ang exercise ko pare, doon na ako sa terrace namin sa harapan. Ang kagandahan lang ng pwesto ng terrace namin, sa umaga doon nakatapat yung araw, mga bandang 7, mga 6:30 ganun, andun na yung araw, ang ganda. So doon lang stretching na ako doon, talon-talon. Napawisan na ako. So good na ako doon. Hindi kasi ubrang hindi ako pinapawisan para magkakasakit ako. Hindi ako pinapawisan.
talon-talon, jumping jacks, stretch, push up kung kakailan. Push up lang. Tapos, luto na almusal, tanghalian. Ang bilis ng oras. Tangin na. Totoo lang, ang bilis ng oras. TV ka lang maghapon o radyo ka lang maghapon, pare. Ay, ano gagawin sa bahay? Kain. Luto. Tulog. TV. Radyo. Ang buhay natin nun. Ang buhay natin nun, pare. Itong natapos na yung ibigay sa akin 1 week na self-quarantine. Ayun, naalala ko self-quarantine tawag. Doon sa tapat, sa harap ng bahay namin mismo, pwede magtanim doon eh. Makapasok-pasok lang. Yun ang pag-libak namin. Sa umaga, dahil andun yung araw, stretching, talon-talon, tapawis. Ganun. Tapos na, tanim tayo ng halaman. Ang bulaklak, may gulay din. Nakapagpatubo ko naman sa anas to, pare. Papanood sa YouTube. Nakapagpatubo ko naman sa anas. Ayun, malaki na. Malaki pa sa akin. Malaki na ngayon. Nga lang, hindi ko alam kung bubo ngayon. Pero yun, yung halaman na yun, yung mansanas na yun, na yun, alahala ng COVID sa amin. COVID sa atin, pare. Diba? So yun, sa mga nagligtas sa akin, yung pagkatanim ng halaman na yun, pare. Tanggal pagod, tanggal init. Kaya merong napupuntahan yung oras mo. So, talagang wala kang magagawa niya. So maghapon ka lang ng TV, maghapon ka sa cellphone. Yun, kaya di naman ubra, nakakabagot. Maghapon kang social media, lalo nakaka-stress, pare, totoo lang. Wala eh, kung ano naman ng radyo, naman ng TV, social media, ganoon din. Kaya nauso pa yung fake news nung time na yun. Hanggang ngayon naman yata, pare. Uso fake news, ang dami. Ay, lumalabas. Saka ano ng balita. Time check muna tayo, mga pare. Saktong 6:30. 9.30 kilometers. Ako muna tayo rito sa may San Juan, pare. Ay, let's go.
Itong time din ng pandemic, actually ngayon, 2024, pandemic pa rin to eh, parang ganun pa rin. So, wala na yung mga restrictions. Sinasabi ng iba, pandemic pa rin daw. Pero pa rin nagsusuot ng mga face mask. Mga ilan-ilan pa rin. Pero dati, grabe. Hindi talaga po pwedeng walang face mask. So, diyan ako nagkatagihawat na napakarami. Dahil sa face mask na yan. Nagkakaubusan kasi ng face mask dati. Yung surgical face mask na tawag dyan. Nagkakaubusan yan. Sa laki ng demand, sa dami ng gumagamit. So nauso yung mga tela-tela. Yung mga tinatahi na face mask. Diyan ako nagkatagihawat pare. Hindi ko na kung bakit. Baka dahil hindi ko nilalaban. Baka hindi ko nilalabahan pare. Kasi isusot ko lang naman pag nakalabas ako ng bahay. Tapos sasabit ko na. Lalaban ko siguro mga pangatlong araw ko na nilalaban. Ayun, nagkatagihawat ako dito. Ayun, okay naman na. Makinis na ulit. Etong time din ng pandemic, noong time din ng pandemic na yun, pare. Ang mamahal ng paninda. Ang mamahal lahat. Dahil walang transportation, pare. Limited ang transportation. Yung mga essentials nga lang doon pwede. Yung mga bibili na yun, sila babayaran na pa sa kanila eh. Ang tawag ng pasabay. Papunta ka na pala. Kung wala yung item na kailangan mo dun sa bayan nyo, sa lugar nyo. So, meron mga mag-aalok yan ng pasabay. Bibili ka nila sa ibang lugar. Siyempre, yung presyo hindi na pareho nung binili nila. Hindi naman natodoble, pero mataas pare. Mataas talaga. Thank you. Yun ang naging sideline ng iba. Yun ang ikinabuhay ng iba. Yung time na yun. Yung pasabay. So yun pare, ano, yung pasabay na yun, yun ang naging extra income ng iba. Nagkaroon sila ng extra income dahil doon. So, ito pa, isa, ang nakakatawa talaga, time na nung pandemic, sobrang mahal ng alak pare. Pero protect talaga. Kahit anong mahal yan, bibilin at bibilin pa rin yan. So gano'n, parang every week gaya yung mga pinsan ko, mga kalapit bahay lang din naman namin, katabing bahay namin pare. Tagay, kwentuhan, balitaan, kanya-kanyang shot glass, kanya-kanyang kutsara, kanya-kanyang laga ng cheser. Kulang na lang, ano eh, virtual inuman pare. Online inuman. Parang gano'n. Nagkakaroon kami lang naman. Parang every Friday yan. Friday, Sabado. Gin, tinitira namin ng pare, gin calamansi. Kasi ang sabi daw, gamot daw yun. Putek. Gamot daw yun sa sipon. Saka sa ubo. Saka daw hindi daw tinatabi ng COVID. Hindi daw tinatabi ng COVID pag may gin sa katawan. Ay, hindi ko alam kung totoo. Pero hindi naman kami tinamaan. Kaya baka
Baka totoo. Gin kalamansi ininom namin ng time na yun. Kasi what? Sa amin sa Laguna, uso ang lambanog. Masarap lambanog dyan. Pero nagkaroon kasi ng issue doon sa amin. Back 2019, parang December 2019, nagkaroon ng issue sa amin ng lambanog. Madaming, hindi ko alam kung nalason o ano, pero basta yun. Pinagbawalan ng lambanog dahil dun sa nangyari na yun. Dahil dun sa incident na yun. Pinagbawal muna ang lambanog. So, yun. Sa gin kami bumagsak. Hanggang ngayon, gin pa rin. Dumaan na ba tayo dito? Dito tayo ng sabong panligo. Nakabusa na pala ako gabi. So, balik tayo sa kwentuhan pa ano yan. Parang 3 months eh. Tapos ng 3 buwan tong pandemic na to. Tagal. 3 months. May panahon na yun, parang 3 buwan na yun. Taon na sa akin. Mabilis ang oras, pero nauubos. Nang ulit-ulit lang yung ginagawa. Ito, masaya kasi kasama mo yung pamilya mo. Huwag ko lang yata nakasama ng matagal ang pamilya ko. So, kasi trabaho lang tayo. Trabaho. Tayo ng pandemic, kare. Bahay. Kaya ang tanong, ano yung natutunan natin doon sa daan na pandemic? Diba? Ano ang natutunan natin sa mga experiences natin noong nagdaang pandemic, pare? Natutunan ko, ako pare, ang natutunan ko doon sa pandemic ay oras at panahon, pare. Pagpapahalaga sa oras at panahon sa pamilya, sa sarili mo, di ba? Doon mo lang may isip na putang ina, ganito pala kapalit talagang oras. Hindi mo na mamalayan, ubus na ang oras mo. So, sa dami na nangyayari, sa dami ng ginagawa mo rin, hindi mo na namamalayan. Iusin na rin ako, ubus ang oras mo. So, yun nga, bawat oras natin dito ay mahalaga, pare. So, pahalagahan natin yun. Bigyan natin ng halaga bawat oras at ang mga taong nasa paligid natin, mga taong mahal natin, mga taong nagmamahal sa atin, pare. Pag yung oras kasi nawala, na-realize ko lang nito, pag oras ang nawala, hindi mo na may babalik. Diba? Hindi mo na mababawi yung oras na nawala sa'yo. So, bigyan natin ang halaga, oras, gamitin natin ang tama. Gamitin natin ang tama ang oras natin. Para sa lahat, pare, di ba? Para sa ating sarili, para sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, para sa mundo. Laki nun. So, hanggang dito na lang muna tayo, mga chong, mga pare ko, ay mga brother. See tayo, kikita tayo sa susunod. So, time check muna, 6:40.
6:50 na pala. 12 kilometers mahigit. So dito naman tayo mga pare. Love you, very good job.